Welcome to Shanghai! So we will be working with Royal Caribbean! Iba-iba yung lasa ng pagkain sa different parts of China. Cheers! Coconut latte. Yuan Garden. Manifesting London. The Big Ben. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we are back here in Shanghai, China. So guys, bumalik na ako dito sa Shanghai kasi meron tayong work tomorrow. May start na yung trabaho natin bukas dito. Tapos sila Ari, nandun pa sila sa Angie, dun sa may co-working community, no? Nag-stand pa sila ng one day. Tapos meron tayong isang araw dito sa Shanghai para maglibot-libot. Ay, mamaya ako kayo hotel tour, no? Nag-check-in na ako sa hotel ko. Maganda yung hotel ko kasi budget lang siya. Like 2,000 ganun, 2,100 pesos ko lang siya na-book, good for 2. Tapos malapit na siya sa city center, dito sa may Nanjing area. Eh nagugutom na ako, sabi ko mamaya na ako mag-hotel tour. gutom na ako kasi nag-taxi ako guys from Angie to Shanghai. Ang mahal ng taxi ko guys, pang 5,000 pesos. Pero wala na akong choice kasi fully booked yung bullet train kasi holiday, di ba? Ngayon yung last day ng 5-day na holiday dito sa China. So ang daming fully booked talaga yung train. Kahit yung paalis kami, di ba, fully booked. So sabi ko wala akong choice, kailangan ko mag-taxi. And parang Didi. Sige, i-discuss ko na lang yung mga app na ginagamit, magagamit nyo dito guys, no? So ito yung mga apps na magagamit nyo kapag mag-book na kayo sa China. First, Alipay tsaka WeChat Pay. Paulit-ulit ko itong ginagamit guys. Alipay, tsaka download nyo yung Alipay tsaka WeChat Pay kasi most of the areas dito talaga yung pambayad nyo, Alipay sila tsaka WeChat Pay. Tapos for transportation, Didi, D-I-D-I. So nagbook ako ng Didi from Angie to Shanghai, siguro mga 3 hours. Imagine, nagbook ako ng 3 hours na taxi. Ang binayaran ko mga 5,000 pesos. Pero laban na yun guys. So, mura lang yung Didi kapag hindi naman ganun kalayo yung gagawin nyo. Kung nandito lang kayo sa city, mga hundreds lang. That's the third app that I recommend. Number 4th, A-Map. Meron namang Google Maps dito, may Apple Maps. Pero parang for me, madali gamitin yung A-Map. A-Map. Kasi mas accurate siya. Nag-Google Map ako dito sa walking. Hindi siya accurate. Imagine, sasabihin ni Google Maps parang 13 minutes, 1-3 na walk. Pero nung nag-i-map ako, 4-minute walk lang pala. So, I suggest A-Map. Ano pa? Google Translate. Ayan. Kailangan nyo ng Google Translate kasi hindi lahat nag-i-English dito. That's the 5th app. And then, ano pa? Yun lang naman. Meron sila dito mga parang grab food kung gusto nyo magpa-deliver. Ano nga ang pangalan ng app na yun? Nakalimutan ko rin. Ito, alam ang pangalan ng app na to. Hindi ko, alam ka Chinese kasi hindi ko pala nagagamit. I recommend guys, if magda-download kayo, for example, Didi or Alipay, download nyo na sa Philippines kasi kailangan ng OTP. May mga days naman na nare-receive ko yung OTP kahit nandito ako sa ibang bansa. May mga days na ayaw mag-send ng OTP. So para sure, doon na kayo sa Philippines mag-download ng mga app para hindi na kayo mahirapan. Dami ko ng chinika, no? Ito na pala yung Shanghai guys. Pupunta tayo sa mga Nanjing, sa East Nanjing Road. So sabihin ko na lang din ko anong work na gagawin natin dito guys. Actually, ito one of my dream na brand when it comes to sa mga cruise ship, no? So we will be working with Royal Caribbean. Grabe guys, parang medyo nag-level up, di ba yung mga cruise? Nakapag-cruise na rin naman tayo. Adora Cruises, Costa Serena. But this time, Royal Caribbean. So mag-work tayo with Royal Caribbean guys. Mag-cruise tayo from Shanghai papunta sa Busan in Korea and then back to Shanghai. So I'm so excited para bukas. Ayan na, nandito na tayo sa Nanjing. Mga 4 minutes lang talaga from my hotel. 4-minute walk. Tapos nandito na tayo sa itong busy area, East Nanjing Road. Ayan, daming tao. Welcome to Shanghai. Ayan. Everyday marami talagang tao dito. Oh my gosh. Ito si East Nanjing, si Nanjing Road guys. Sikat siya na shopping district. I think ito yung isa sa mga sikat na puntahan talaga. Tapos if lakarin pa natin mamaya doon. Maganda doon sa The Bund. Ayun yung The Bund. Tapos ito diba, famous din niya tower. Pero dito muna tayo sa Nanjing ngayon. Hanap tayo ng masarap na makakainan. Nag-hostel ako dito dati. May hostel din dyan na malapit lang. Alam, may foreigners. Minsan lang ako makakita ng foreigner. Malaking Apple Store. Diba nanggaling ako dun sa community na puro mga Chinese. Tapos
yung mga gadgets nila, mga iPad, mga Apple products. Sabi ko, bumibili rin pala kayo ng Apple products kasi di ba meron silang Huawei, meron silang ano ba yung mga Chinese brand, Huawei, Vivo. Basta marami silang mga ganun. So sabi ko, bumibili rin pala kayo ng mga Apple products. Marami din daw pala bumibili ng Apple products dito. Naniniwala din sila na medyo maganda daw yung Apple products. Pero ngayon yata mas dinagdagan na yata, may additional tax na yata yung mga foreign brands or may tariff na ganun. So mas mahal na daw dito. Pero di ko alam bakit yung iba sa kanila bumibili pa rin. Baka mayayaman. Yun guys, sobrang sikat na coffee brand dito sa China at mura at masarap. Luckin Coffee. Everyday kami nagla-Luckin Coffee nila Ari doon sa may probinsya, di ba? Ayan, kaya I recommend mag-Alipay kayo or WeChat Pay kasi for example sa Luckin, hindi kayo makakabili sa Luckin Coffee kapag wala kayong Alipay or WeChat Pay. Parang hindi sila nag-accept ng cash. I think hindi rin sila nag-accept ng card. Parang dapat online talaga siya. Phone. So, I highly recommend na meron kayong mga ganong payment methods. Pero ang malaking improvement is yung train nila. Pwede ng Mastercard tsaka Visa, no? Pagkadating ko dito from the airport, ang ginamit ko lang credit card sa train nila. Parang last kong China, hindi pa yun gumagana. Ngayon may bagong update. Sabi ni Ari, bago lang daw yun. Maingay ba? Napapatingin yung mga pulis sa ingay ko. Ayan. Sobrang kakaiba naman, no? From the tahimik na probinsya sa Anji. Ngayon we're back to the city na maingay, daming tao. Shanghai Snack Street. Merong grand opening, oh. Actually marami ng mga bago dito na dati wala. Ayan yung grand opening. Tapos yung Luckin Coffee, bago lang din yan sa branch na yan dito sa may Nanjing. Dati madalas ako tumambay dito kasi yung hostel ko nandito lang sa area. Wala pa yun dyan. Saan tayo kakain? Tignan nyo guys yung Shanghai. Sobrang mailaw, no? I'm not sure kung bago rin to. Parang ngayon ko lang napansin itong Top Toy. Stop Toy, diba? Parang kulang ng S. Diba Stop Toy? Top lang dyan. Baka meron din mga bottom toys. Top Toy. Fila. Yan guys, may malaking store ng Fila din dito. Kasi itong Nanjing nga pang shoppingan talaga to. So kung gusto niyo mag-China para mag-shopping, ayan, laban. Anong meron? Design. Hindi na tayo nakakain. Wala masyadong restaurant dito sa road na to kasi pag shopping lang yata siya. Na-remember ko kapag gusto kong kumain, parang lumipat ako ng isang road, yung doon sa kabila. Feeling ko marami ding turista ngayon na from mga probinsya ng China kasi holiday sa kanila, di ba? So pag holiday, dami na mamasyal din dito sa city. High Spring. Spring pa ba? Or baka hindi pa natatanggal. Baka spring pa. Kasi guys, May na ngayon, di ba? Ang init na sa Pilipinas at sa Thailand. Pero dito sa China, parang malamig pa dito. Especially dun sa probinsya sa Anji kasi bundok-bundok ganun. Ngayon is May 5, 22. Actually, nung kakadating ko dito, nung minute ko sila Ari, nung 7 days ago, or 6 or 7 days ago, nagiging 11, 15 degrees, ganun. Ngayon 22. So kung pupunta kayo dito ng mga April sa China or May, ganito, medyo may lamig pa. Baka June, July, August yung medyo mainit na. Ayan, gano'n na tayo. Makikipaglaban tayo. Shanghai Fashion Store, taray. Baka dito nagpupunta si Heart Evangelista sa Shanghai Fashion Store. Yung guys, yung area, yung way na gano'n, yan dyan is yung busy na parang shopping, no? Punta lang kayo sa isa pang street dito sa hindi masyadong matao. Alam ko dito yung mga restaurants nila eh, mga lokal na restaurant dito. Mag-try tayo. Yan, no? Mga ganyan lang, mga maliliit lang na kainan. Parang okay na ako dyan. Yan na, may mga restaurant dito. Check na natin to. Sweet and sour ribs, dried plum. Sige, try nga natin dito.
So yun guys, nandito na. Ang mahal, mas mahal talaga sa Shanghai. Sobrang mura ng probinsya ng China guys. Dito mga 15 na usually. Doon sa probinsya mga 18 lang to, diba? 18, 20, ganun lang doon. Dito times 2 no, 42. 42, pero pwede na rin. Siguro mga 300 plus pesos no. Nasa Shanghai kasi tayo. Sobrang ano ka kasi, busy kasi ng Shanghai. May mga pork intestine, beef and oyster, braised pork ribs. Kain muna tayo guys. Dito sa Shanghai guys, ang pagkain nila a little bit sweet no. Iba-iba yung lasa ng pagkain sa different parts of China. But for Shanghai, medyo matamis yung kanilang mga food dito. Sweet and sour, ganun, sweet and spicy. Ay, spicy ba? Hindi masyadong spicy. Sa Chongqing, di ba? Kung nakapunta na kayo sa Chongqing, yung sa Pang City dito, sobrang anghang. Medyo matamis. Medyo hilig ko kasi yung medyo matamis, tsaka medyo maalat. Tamis and alat. So gusto ko siya. Kasi masyadong mataba. So pipiliin ko na lang yung kakainin ko. Marami namang serving. Yung kakainin ko na lang yung mga laman-laman. Malambot yung karne. Sobrang nakalimutan ko na mag-cheers. Gutom na ako. Cheers muna tayo guys. Cheers. Cheers. Guys, yung binayaran ko is 54 yuan. Magkano yun? Siguro mga 5. Ay, less than 500. Mga 400 plus, no? Pero, nare-realize ko lang, ang mura talaga nung probinsya din ng China, no? Yung Anji, 1 hour lang siya na bullet train. Pero nung nagtasi ako, diba, 3 hours. Yung mga dish nila doon, mga 18, 20, diba? Pag pinapakita ko sa inyo, 25. Parang nagdo-double yung price talaga pag nasa major city. Like, maybe Shanghai, Beijing. Pero pag mga nasa probinsya lang, half the price lang. Tapos iba-iba yung mga lasa, guys. Akala ko kasi dati pag sinabing Chinese food, isa lang yung lasa ng Chinese food, no? Pero since nakapunta na rin ako sa different parts ng China, na-realize ko na iba-iba yung lasa per city. Dito sa Shanghai, yung mga pagkain nila mas matamis, no? Sweeter yung ulam. Medyo sweet. Sa Chongqing, super spicy. Hindi ko naman kaya yung spicy sa Chongqing. Sa Guangzhou, medyo may konting tabang. Alam mo yung, parang masabaw na matabang. Alam mo yung mga dim sum na may sabaw. Parang ganun sa Guangzhou. Ano pa ba? Doon sa Anji, yung probinsyang pinuntahan namin, nasasarapan din ako sa mga pagkain doon. Mas tasty. Tasty siya, mas flavorful siya for me. So, since sobrang laki kasi ng China, di ba? Every lugar, iba-iba rin yung lasa. So, kung mahilig kayo sa maanghang, Chongqing, Chengdu, yan. Pero kung gusto niyo medyo, ayun yun na maanghang, medyo sweet, Shanghai. Pero may mga tao kasi na ayaw ng sweet na ulam, di ba? So, meron naman siguro ibang putahe na hindi sweet. So, explore nyo na lang. Gusto nyo magdaban tayo. So, nandito tayo sa Nanjing Road. Merong East Nanjing Road, merong West Nanjing Road. Tapos, pwede nyo lakarin sa The Bund. The Bund sobrang famous. Tara, punta tayo doon. Saan nga ba yung The Bund? Dito ba sa kabila? Umilaw na. Kapag gabi dito sa Shanghai, ganyan na siya. Pakailaw. Doon ba yung The Bund? Nalito na rin ako nalito ako kung papunta ba doon yung The Bund or sa kabila. Wait lang, mag-A-map lang ako. Guys, ito yung mapa. A-map. Just open that. Parang feeling ko mas okay. Mas nadadalian ako dito. The Bund. The Bund? Yan, The Bund, diba? Ayan, layo. Pero okay lang kahit malayo to. 23 minutes. Maganda kasing lalakaran natin yung ganto-ganto. So, pwede na rin yan. So, ganyan yung mapa niya. Doon tayo sa kabila. Ayun. Dire-diretso lang yan. Hanggang doon sa may parang river ba yan? Ayan, Hangpu. Hangpu River. Tapos dyan, maganda yung view dyan kapag gabi. So, nandito tayo. Lakarin natin, go. 23 minutes. Pero din sila dito mga cafe na ganyan. Kung gusto nyo umorder tapos walang nagbabantay. Parang mga robot lang. Ayan o. Robot cafe. So guys, from the airport papunta dito, meron namang train, no? Sa dati kong Shanghai vlog, kung mapapanood nyo, napakita ko doon kung paano magpunta dito. Ngayon kasi nag-DD lang ako, no? Actually, yung DD, parang feeling ko ka-price lang siya ng taxes sa Philippines or baka nga
mas mura pa dito. Kasi nung nagdididi ako doon sa Anji, minsan 6 yuan lang. So 6 mga, ano yun, 90 pesos. Lagi lang ganun yung didi ko. Tapos minsan nga meron lang 2 yuan. Kasi may discount. Minsan may mga promo sila. Tapos 2 yuan lang yung binabayaran ko sa taxi. So magkano lang yung 20 pesos doon. So dito sa Shanghai, feeling ko mas mahal ang didi dito kasi sa probinsya. Pero try nyo na lang din para hindi kayo ma-hassle. But since less than 24 hours tayo dito sa Shanghai, hindi na ako masyadong magdididi. More on ano lang ako, lakad-lakad. So I recommend this area, no, Nanjing Road, East Nanjing, West Nanjing, kasi para walking distance lang kayo sa mga tourist spots. No? Wala nga akong itinerary ngayon kasi nga, ano lang talaga to, dumaan lang tayo ng saglit dito sa Shanghai. Kung ano na lang yung nalalaman ko sa utak. Grabe yung ilaw. Sobrang grabe yung contrast, no? Like in the past week, parang 6 days tayo nandun sa probinsya, tapos bumalik tayo dito sa city. Parang naninibago yung mata ko sa dami ng ilaw. Kasi dun sa probinsya, puro lang, wala masyadong ilaw, yung maririnig mo lang yung mga kuliglig, tama ba? Kulisap. Welcome to Shanghai! So, naglalakad lang tayo papunta sa The Bund. Daming tao, no? Ito yan guys, so White Rabbit. Di ba yun yung parang candy? Tingnan mo, oh, meron siyang sariling dedicated na store. Ay, merong White Rabbit na ano, mascot. Ayan o, hi! Di ba yung asawa ni Small Laude? Sila ba may-ari ng White Rabbit? Di ba? Parang narinig ko in one of the interview na parang yung asawa ni Small Laude, siya yung gumawa ng, di ko alam kung siya or siya yung may-ari ng, baka one of the owners, baka marami ba, ng White Rabbit, no? Tapos sobrang sikat ng White Rabbit dito sa China. Na nga, mag-lock-in coffee ako para simula dumating ako ng China, lagi kami nagla-lock-in coffee everyday. Kahit dun sa probinsya. Today, hindi pa ako nagla-lock-in coffee. So sabi ko, sige na, mag-lock-in coffee tayo. Kaso nga lang, lately, napapansin ko, sobrang lactose intolerant ako. Baka naman sumakit yung tiyan ko bigla. Pero sige, laban na. Malapit lang naman yung hotel ko. Lalakarin ko na lang pag sumakit yung tiyan ko. Sinasabi ko guys, ay ito ba yun? Kailangan mo ng WeChat or Alipay kasi diyan ka mag-order sa QR code. Yes, pag umorder ka tapos magkakaroon ka ng number, QR code. Pag i-redeem mo na yung QR code, meron silang scanner dyan. I-scan mo tong number. Tapos pag na-scan mo na, pwede mo na kunin yung drinks. So marami silang different types of drinks. Pwede kayo mamili. Aso na? Wala pa. 624. Ayun na yata. 624. Ayun, meron na yung sa akin. Nakita ko na. Let's go. Ito yung number 1 na famous nila na flavor. Coconut latte. Yung pangalawa nila is mayroon silang butter latte. Parang gano'n. Ang sarap din ng butter latte. Pero parang feel ko sobrang sensitive ng tiyan ko sa milk dun sa butter latte. Parang kakainom ko pa lang, ang sakit na ng tiyan ko. Ito, nakakaya ko pa naman. Pag coconut siguro, medyo kaya pa ng tiyan ko. Parang lactose intolerant talaga ako. Parang konting milk lang, nag-alburuto na yung tiyan ko. Pero matigas lang talaga yung ulo ko guys. Matigas lang talaga yung ulo ko, kahit lactose intolerant. Ang sarap nito. Cheers. Coconut latte. Ang rating ko dito is 9.43 or 9.44. Nasa dalawa lang ganun. Hindi pa ako sure kung anong i-rate ko. Alam, mag-alas 8 na pala guys. Sorry, i-change ko lang ng slight yung itinerary natin. Yuyuan Garden muna tayo. Walking distance lang din yung Yuyuan Garden. So pwede nyo siyang gawin na pag mag-Shanghai kayo. Nanjing Road, East and West Nanjing Road. Tapos The Bund. Pwede kayong mag-cruise, sumakay ng parang dyan sa river cruise. Tapos Yuyuan Garden. Maganda yung Yuyuan Garden kapag gabi. Kaso pinapatay kasi nila yung ilaw pag sobrang gabi na. So unahin na muna natin siya kasi yung The Bund parang hanggang alas 11 naman yan eh. 11 PM. So kahit late na natin siya puntahan. Yung Yuyuan yata mga hanggang 9 or 10 lang. So unahin muna natin yung Yuyuan. So guys, mas pinili ko maglakad dito sa hindi masyadong matakot. Doon yung papunta sa may The Bund, yung sobrang daming tao. Pinili ko mag-walk dito sa may highway. Kung makakapunta pa rin naman tayo sa Yuyuan Garden, kahit ito yung daanan natin.
para lang hindi ganun ka matakot, para may iba naman tayong makitang vibes, no? By the way, yung pag-apply ng China visa, kasi second time ko na nag-apply ng personal China visa. So mas madali na siya. Hindi na kailangan ng mga COE, mga ganun. Meron naman akong vlog kung paano ako nag-apply ng first time ko sa China visa. Pero ngayon, kailangan mo muna magpa-appointment online. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-walk-in. Last year kasi pwede pang mag-walk-in. Nag-walk-in lang ako last year. Ngayon, kailangan mo muna magpa-appointment. Tapos pag kinonfirm na nila yung appointment mo, saka ka lang makakapunta doon sa embassy. Pero madali na lang kapag second time mo na, kasi nga wala nang mga bank statements. Prepare ko yung mga bank statement, prepare ko yung mga visa ko ng ibang country. Ano pa ba? Nagsulat pa ako ng letter of kinuha nila yung cover letter ko. Yung ITR, nagpasa ako ng ITR. Pero nung pagpunta ko na doon ng personal, binalik nila lahat. Sabi ko, ganun pala. Pag second time application mo na, konti na lang yung requirement. Actually guys, titignan ko yung mga presyo ng pagkain dito. Mga 28, 18, ganun lang pala. So I therefore conclude, yung kinainan natin sa Nanjing, touristy kasi yung Nanjing, no? Baka mahal talaga yung area na yun. Pero pag maglakad pa kayo dito, mas mura yung mga presyuhan na dito. And guys, kung magme-metro kayo, merong Yuyuan Garden Station, no, na metro line. Yan, purple line. And I suggest if magna-navigate kayo ng metro nila dito, use A-map. Yun talaga yung, for me, mas accurate siya na gamitin kaysa Google Maps. Yung A-map, pag mag-navigate kayo doon, nandun din kung ano yung mga station na sasakyan nyo, ganyan. Mas madali ko siya gamitin. So yan, kung malayo yung hotel nyo, dyan kayo bababa sa Yuyuan Station. Tapos lakarin nyo na lang papunta sa Yuyuan Garden. But ako, nilakad ko na lang mga 15 to 20 minutes from my hotel or from Nanjing. Pero malamig naman yung panahon ngayon, 22. Lalo na pag umahangin, so carry boom na sa akin maglakad. Guys, nakarating tayo sa Yuyuan Garden, no? Maganda siya puntahan during the night kasi may ilaw na. Pasok tayo dyan sa loob. Pero ito yung kalsada niya. Pwede kayo mag-take ng photos dyan. Ayan yung mga background nyo, no? Tara, pasok tayo. Let's go! Wow! Yun guys, kaya mas favorite ko siya pinupuntahan ng gabi kasi tignan niyo yung kulay niya, no? Ang ganda sa photos. Ay, ang ganda! Yuyuan Garden. So, make sure lang na sa itinerary nyo, punta kayo dito ng siguro hanggang 10, no? Kasi may one time nagpunta ako dito, mga 10 past, past tense? Past the hour of 10. Wala nang ilaw. So make sure na before 10 magpunta kayo dito. Yung The Bund, yung mga modern na skyscrapers doon, hanggang 11 naman yun eh. So kung tight na kayo sa itinerary nyo, unahin nyo muna tong Yuyuan Garden para makita nyo yung ilaw. Kasi ang ganda ng ilaw guys. It's giving. Kung meron nga lang mag-photo ng maganda eh. Ang ganda. Yes, you can wear mga Chinese costumes, ganyan. Pas mag-photoshoot kayo. You can do that. So dito sa Yuyuan Garden, may mga small shops lang din kung gusto nyo magtingin-tingin. Oh my God, ang ganda. Ay, parang wala to dati. Itong mga sabit-sabit. Oh my gosh, ang ganda niya. Oh my God, it's giving. Naririnig nyo ba yung music, guys? Ting, 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 ting. Diba parang mga Chinese na music, tapos ito yung background mo, ramdam na ramdam mo yung vibe. Ang ganda pang thumbnail na to. Ang ganda. Walang magpo-photo, walang mag-picture sa akin. Okay na yan, may video naman eh. Yun na lang yung proof ko na maganda yung lugar kasi walang magandang picture. Guys, huwag nitong palapasin na Yuyuan Garden, tapos dapat gabi. Pwede namang umaga pero balik kayo ng gabi. Mas maganda siya sa gabi. Wow. Wow. Okay, so pwede kayong, yun si ate oh. Pwede kayong
costume ng mga ganyan. No? Si ate parang gay, parang yung mga Chinese na traditional, no? Bagay kay ate yung kanyang costume, atake. Tapos guys, itong zigzag, di ba kikita nyo yung tulay dyan parang zigzag, tugs, 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 tugs. Kasi di ba parang naniniwala sila na ang mga evil spirit or mga bad spirit, they travel in a straight line yata. Tapos kapag naka-zigzag, mahihirapan yung mga bad energy, malilito sila, maliligaw sila saan ba yung tamang direction. So hindi siya pa straight line para if may mga bad energy, hindi siya agad-agad makaka-diretso doon. Tapos ilang years na nga ba to? 400, di ba? Para mga ganoon, hundreds of years na itong Yuyuan Garden. Initially, it was a gift from a son. Pinagawa ng anak sa kanyang mga parents. Gift for his parents. Tapos siguro ano siya, baka royal. Maybe royalty. Kasi yung design nila ng mga pag-ganon-ganon. Yung mga bubong, di ba yun yung mga ganyan yung mga bahay ng mga emperor, mga empress kapag nanonood ka ng mga Chinese movie, no? Ngayon kasi syempre na modernize na, ginawa na siyang tourist spot, so may mga shops na siya sa baba. Yung paakyat yan, yung design niya is yung mga paganong-ganon na mga parang temple, pero sa baba mga shops na siya, tindahan ng kung ano-ano, pasalubong, restaurants, ganun. So parang blend na nila yung the old versus the new. Ito yung mga new mga tindahan. Since cherry blossom pa pala yata dito, merong cherry blossom design yung temple. Yung last ko napunta dito was, anong season ba yun? Summer. Kasi naalala ko, init na init ako. Parang pawis na pawis ako. Tapos sabi ko, ayoko na mag-Shanghai ng summer. July yata ako nagpunta dito or August. Mas maganda ganito. Siguro April. Perfect na weather April. Hindi siya ganun kalamig, hindi siya mainit. Pero kung gusto niyo naman jacket level, yung mga pang winter clothes, then mga December, January, February. Ay, cute. Hi guys, may nakita tayo dito from the Philippines. Hello! Hello! Nice to meet you. Hello. Enjoy China. Thank you! Ingat naman. Bye-bye! Bye! Yan yung mga Pinoy pa dito sa Yuyuan Garden. Okay guys, from Yuyuan Garden, lakarin naman natin mapuntang The Bund. Actually, kung kaya nyo naman maglakad ng mga 20 minutes, gano'n. Walking distance lang yung mga tourist spots dito sa Shanghai. Ito, The Bund, Yuyuan Garden, Nanjing Road. Pero kung hindi nyo naman kaya, meron namang metro. Madali lang din naman yung metro station. Pero naalala ko marami ding lakad sa metro station nila. So lakad na lang kayo kung hindi naman nainit. Okay lang. Ayun, nakita ko na nga eh. Ayun na. Ito yung mga skyscrapers na modern doon sa may The Bund. Meron kasing river dyan doon. Lakarin natin papunta sa river. Let's go. Yan, may mga cute parks lang dito sa Shanghai. Nadadaanan nyo. Pero with this kind of weather, ang sarap lang lakad-lakad. Ito yung mga ilaw ng mga buildings. Actually guys, medyo malamig eh. Tignan mo yung mga tao naka-jacket, diba? Marami pa rin naka-jacket. Check ko nga yung weather, bakit naka-jacket sila. At kaya naman yung lamig, pero pag humahangin, pag humahampas yung hangin, nilalamig ako. Ano, 19 degrees Celsius. So ngayon is May, ano na ba ngayon? May 5. Di ba May 5 na 19 degrees pa rin sa gabi. Sana all. Sarap maglakad ng ganito. Sana may ganito rin tayo sa Manila. Eh, pero minsan naman, di ba? Minsan kapag mga February, January. Pero sobrang dalang lang. Yan na guys, we're finally here sa The Bund, no? Dito yung mga ultra modern skyscrapers. Ito famous to. This is ano nga ba to? Oriental Pearl Tower. Ito, this is Shanghai Tower. Tapos yung sa likod niya yata yung Financial Tower. Ay, itong tatlo. And guys, itong tatlo na yan, pwede kayong ito, Shanghai Tower, Financial Tower, tsaka nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Pwede kayo pumunta sa baba, tapos mag-photo kayo. Yung parang picture na gaganong kayo. Tapos makikita nyo yung tatlong tower na ganyan. Wala lang, share ko lang. Baka gusto nyo.
So nandito tayo sa area na to. Andun sa kabila yung mga financial center. Ito yata yan dyan. Tapos may mga cruise dito. Kung gusto nyo, nag-cruise na rin ako dati kasi dyan eh. Mag-book lang kayo sa Klook. For example, may mga Huangpo River Cruise. Pwede kayo mag-river cruise dito. And of course, if you're booking your activities on Klook, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook. Meron din yata sa Agoda. If you wanna book it on Agoda, you can use my Agoda activities discount code Marvin Samako. Let's go, tara, lakad-lakad tayo. Ay, ito guys. Pwede, di ba? Ito, The Bond. Actually, alas 5 na ako dumating dito, no? Pero ang dami ko pa napuntahan nun. Nakapag Nanjing pa tayo. Nanjing Road, Yuyuan Garden. Tapos ngayon, The Bond. Kung may oras pa kayo, puntahan nyo to. Ito yung The Bond dito. Mag-picture-picture kayo ng ganyan. Financial Center. Ayun, no? Merong dong... Ito, yung area na yan. Para siyang London. Ayun na yung parang may clock doon, 'di ba? Sa ano 'yun? Ben Tower ba? Ben clock. Yan. Maganda rin yan diyan. Ilang percent pa ba? Sige, 25% pa naman ako. Hindi ko na lang gagamitin yung phone ko. Natatakot ako kasi 'di ba wala akong power bank. Wala akong power bank kasi nga na-confiscate yung power bank ko. Kung hindi niyo napanood yung vlog ko papunta sa China, strict ang China when it comes to power bank. Mas strict kapag local flight. Pag Manila to direct sa Shanghai, minsan hindi siya strict. Pero yung local flight, like ako Guangzhou to Shanghai, doon talaga yung super strict. Doon na confiscate yung power bank ko. Dapat meron siyang triple C na label. Nag-iba na yung kulay. Wow. Actually, isa to sa mga nagustuhan ko ng mga river cruises, no? Di ba may mga ibang sikat na mga river cruise na pinupuntahan sa ibang bansa? Pero ito guys, actually, ang ganda nito. Pag first time nyo sa Shanghai, I highly recommend try nyo kasi ang ganda niyang mga yan, yung mga... Pag nandun kasi kayo sa river cruise, mas malapit kayo din sa building. Ang ganda niyang tignan. Kasi may mga nag-o-offer dito ng photograph, ganyan. Yan sila kuya. Magaling sila mag-photograph dito, no? Pero parang may certain filter, di ko alam. Or maganda ba yung quality ng camera nila or may still certain filter. Pag nagpa-photograph ka dito sa China, ang fresh mo tignan, no? So, I highly recommend kung solo traveler kayo. Nagawa ko na kasi sa last ko na Shanghai, so okay na ako. Pero maganda magpa-photo dyan, especially pag mag-isa kayo. Maganda yung camera nila. Ayun, I love Shanghai. Nakikita niyo ba? I love... Ay, naging Chinese. Pero kanina English yan. I love Shanghai. Ayun, yung area. Londonier ba tawag dyan? Basta Big Ben. Ayun, Big Ben yung tawag sa orasan na yun. Big Ben clock. Para siyang London. Yun guys, ganyan yung mga cruise na sasakyan nyo, no? Pwede kayong sa taas. I recommend sa taas para mas maganda yung view. Pero bakit naman condom yung ano ba? Durex. Bakit naman condom yung kanilang sponsor for the cruise ship? Does it mean you can... Uy, it's not allowed. Pero bakit Durex? So ayan guys, pansin nyo yung mga building dito, di ba? Oh, para mga European style buildings. Para ka nang nakapag-Europe. Di ba? Kung gusto mo medyo makita. Ako hindi pa ako nakapag-London, pero manifesting. Wait lang, i-manifest ko muna. Ay, doon na tayo pag malapit na kay Big Ben. Manifesting London. Very soon. Daming police ngayon. Ito mga police, mga bagets. Siguro kasi holiday, no? So parang yung mga intern na mga police kinalat nila kasi nga maraming turista. So ang tanong, bakit ba may mga ganito dito? Hindi ba, bakit parang may mga London dito sa China? Ayan. Bakit parang may Big Ben dyan na clock? So ang tawag yata dito is British Concession. Okay, kung naalala nyo sa last kong China, nagpunta tayo sa parang French concession area. So, itong mga concession na area dito, kasi diba sa unang panahon, uso yung mga war, sakop-sakupan. So, nagkaroon ng war between China and Britain. So, natalo yung China. So, China was forced to sign a treaty or parang mga contracts, ganyan, na mag-a-allow na magkaroon ng British concession dito. So, parang ang concession sa area na yan before sa unang panahon. So yung area na to, yan, yung isang area na yan, para isang village or town na yan, exempted siya sa parang rules ng China. So nung unang panahon, free na magkaroon ng parang trades, magkaroon ng kalakalan, dyan yung mga British
sa area na yan. Hindi nag-a-apply yung mga Chinese rules and laws. Hello. So, hello. Hello. So, hindi nag-a-apply yung mga Chinese rules dyan. So, parang gumawa sila ng mga businesses dyan. Kumbaga, paano ko ba siya i-explain? Ang hirap mag-explain, B. Huwag na lang kaya nating alamin, di ba? Sorry. Kumbaga, nasa China yung lugar, pero ang nag-a-apply na rules and regulations and law is from Britain. So parang meron silang area dito na huwag nyo kaming pakialaman. Area namin to. They can put up businesses, they can do trades and exchange of goods or kung ano pa mang gawin nila dyan. Siguro may mga sarili din silang militar. Basta ganun. Kumbaga yung area na yan, ang namamalakad dati is mga Britain kasi nga nanalo sila sa war. So parang okay, gusto namin ng parte dito. Siguro para rin makakuha sila ng mga, well, ano ko lang theory, para makakuha sila ng mga products sa China, like siguro may mga spices ba dito? Kasi di ba sa Philippines, tama ba? Baka mali yung alam ko sa history, ba? Wag na nga lang tayo magmarunong, baka mali pa masabi ko. Baka ganun, no? Para makakuha sila ng mga products dito na libre lang or ko alam, tapos dadalhin nila sa bansa nila. Mas madali yung pakikipagkalakalan ng mga barko. Ayun, kasi may mga ports dito, tama, no? Ayun na, may mga dumadaan siguro yung mga barko-barko dito. Tapos kukuha sila ng mga produkto dito. Dadalhin nila sa British, ganun, or I don't know. Basta ganun, ba? Hindi naman ako history professor. Ba't ko ba ini-stretch yung sarili ko? Ang hirap mag-explain. Basta ganun, nagigets nyo ba, guys? Kung hindi nyo na-gets, you are part of the 0.01% na kailangan. Sorry. Yan guys, ganyan yung itsura niya, no? Ganda, oh, di ba? Siguro parang hawig siya ng London ng slight. Hindi tayo sure. Di ba? Pero ang ganda. So ayan, ay wait lang, i-manifest natin. Manifesting London, the Big Ben. Manifesting. So kumbaga hindi ako nasa-satisfy sa explanation ko, so hindi ako mapalagay na parang it's a foreign district in China. Wag na be. Wag na nating wag na nating ipaglaban yung skill natin andito lang, pero akala ko nandito yung skill ko. Alam mo yun? Nandito lang talaga. Ayan lang yung kaya kong i-explain. Basta ganun siya. Basta ang namamahala dyan dati is mga taga Britain. Area nila yan. Hindi pwede makialam yung China. Kagaya nung pinuntahan natin na French concession, doon naman sa mga French. So siguro kung sino yung nakakaaway ng China before, tapos pag nanalo sila, okay, gusto namin ng district dyan, kukuha sila ng area na sila yung mamamalakad. Baka ganun yung uso dati, no? Iba-iba naman yung uso sa buhay. Ngayon kasi yung uso is 6-7 or parang ano bang mga uso ngayon? Siguro dati ganun yung uso. Manifesting London. So napaisip ako, wait lang, katahimikan, ingay dito, bish. Marami kasi mga tour groups dito, yan, mga nakabus. Tapos sabay-sabay silang nag-a-announce na bumalik na kayo. Ingay, B, bumalik na kayo sa bus, tapos na yung oras ng inyong pamamasyal. Okay, dito tayo. Medyo tahimik na. Ayan. So napaisip ako, sabi ko, okay, kung before ito is British concession, ang nag-rule over dito is mga Briton, ano na siya ngayon? Kasi ang laki ng area na to, oh, di ba? Ang lawak niya. So napaisip ako, ano na yan siya ngayon? So ngayon, it's either offices, yung iba ginawa nilang mga hotels, museums. So pag kumbaga ni-repurpose na nila, no? Ni-repurpose na nila yung mga buildings na to. Pero minintain pa rin nila yung itsura, no? Ang galing naman na na-maintain pa rin nila yung itsura. O, di ba? Nag-Shanghai ka pero parang nakapunta ka na rin sa London. Di ba? So madali lang talaga yung Shanghai, di ba? Alas 5 na ako nagsimula mamasyal, nakapag Nanjing Road pa tayo, Yuyuan Garden, The Bund plus London. Hindi ko alam kung Londoner yung tawag dito, basta itong London.
Dito lang din naman to sa may daban. Okay guys, so nakarating na tayo dito sa ating hotel, no? So I'm just staying in a budget hotel dito sa Shanghai. Nabook ko lang to sa mga 2,100 pesos per night. I love the location kasi 4-minute walk lang siya to Nanjing Road. Yung Nanjing dito guys, yun yung pinaka-center ng Shanghai. So walking distance to Nanjing Road, walking distance sa East Nanjing Road na train station. Pwedeng lakarin pa po ng The Bund, pwedeng lakarin pa po ng Yuyuan Garden. My only concern is medyo kulang yung soundproofing, but wait lang, i-room tour ko muna kayo. So simple lang to, huwag kayong mag-expect kasi mumurahin lang siya, but I love the location. Kung you don't mind naman ng mga budget hotels. So yan, this is good for 2 and actually malaki yung kama. Oh, tignan nyo malapad. So kung meron kayong isang anak, parang pwede nga siyang sa gitna. Kung dalawa, I think pwede naman kung mapagkakasya nyo. So, ito yung pintuan. Tapos, meron ka lang mga hanger dito. And this is your mirror. Hi guys. Dito ko muna nilagay yung aking mga bagahe. Tapos, ayan. Meron ka namang side table dito. Ito yung mga saksakan. Ayan, may mga saksakan naman dyan. Ano to? Yung mga curtains, taray. Tapos, mga lamp. Okay. Main switch. Yung itsura niya. Meron ka namang TV dito. Tapos meron dito malit na table. May mga free naman na water. May chair din doon. Tapos ito na yung toilet and bath. Guys, may mga toiletries naman sila. Ayun, di pala mga tawag dyan, mga sabon shampoo. Ano to? Disposable face towel. Ito yung shower. Ito yung toilet. And yung mga free na towels and all that. Malawak naman dito kung dalawa yung bagahin nyo, kakasya siya. My only problem is, tingnan mo, ito na yung kita ba dyan? Ayun, di ba? Ayun, kita yung mga tao. Takpan ko yung sarili ko. Hindi kasi siya tall na building. So, parang hanggang second floor lang. So, kalsada na yun. Kita ko na yung mga, ayan. Kita ko na yung mga dumadaan. So, kapag may mga sumisigaw, yung lang, kulang yung soundproofing. So, minsan naririnig ko yung mga, pag may batang sumisigaw sa labas, or dito rin sa pinto, medyo kulang ng soundproofing. But, ayun nga, if magsa-Shanghai kayo, tapos, gusto nyo ng budget hotel, imagine mga 2,000 pesos lang, nandito na kayo sa center ng Shanghai, I would recommend, but, ayun lang, bear in mind yung sound. Medyo naririnig mo yung mga sound from outside, no? But you can book this on Klook. Parehas na siya mabubook sa Klook tsaka sa Agoda. Nakita ko both available siya sa dalawang platforms. If you wanna book it on Klook, of course, you can use my discount code, Marvin Samako Klook. Pero if you wanna book it on Agoda naman, gagamit niyo yung aking Agoda hotel discount code, which is Marvin Agoda, capital letters lahat. Marami pa rin nagme-message sa akin na hindi gumagana yung Agoda discount code ko, guys. Capital letters lahat siya. Tapos kung hindi talaga siya gumagana, meron akong link sa description box para i-click nyo lang, mag-auto-redeem na siya para hindi na kayo mahirapan. Or, pwede rin kayong mag-visit sa aking Klook Creator Shop. Search for my name sa Klook app. Ito yung app ng Klook no Marvin Samako. If you want more recommendations, andyan yung mga recommendations ko per city, Tokyo, Osaka, Hong Kong, Taipei. And then guys, i-visit nyo tong shop ko kasi meron dyang mga discount code. For example, ito 10% sa Hong Kong Disneyland, 15% sa Macau. Di ba nga ang Klook discount code ko is limited na lang siya sa isang beses. So I recommend bisitahin nyo tong creator shop ko. Punta kayo sa Klook app tapos i-search nyo lang Marvin Samako kasi sa may pinakadulo, meron dyang mga exclusive na discount code na dito nyo lang siya mariredeem. So, may mga 10% sa Hong Kong Disneyland or sa Hong Kong attractions, 15% sa mga activities. Tapos, minsan magkakaroon din dyan ng mga Japan discount code. So, kung magja-Japan kayo very soon, meron dyan mga 8% discount sa Japan. Ganun. So, i-visit nyo lang tong shop ko. Kung for example, may mga hotel kayong gustong mabook kasi nandyan na rin siya per city. Tapos baka matsyempohan nyo kasi may mga discount code dyan na mga makakatulong pa sa inyo. Okay? Guys, ito pala yung name ng hotel, no? Jiting Hotel, Shanghai, Waitan, East Nanjing Road. Yan. Subway Station Branch. Ilalagay ko na rin din sa description box itong link para makita nyo kasi baka ibang branch yung mabook nyo at malayo kayo. Pero ayan. Yan yung tsura niya. I think that's it for today, guys. So, kapahinga na muna ako kasi may trabaho pa tayo bukas. Which I'm excited kasi Royal Caribbean. Nag-level up yung ating cruising. So, magpapahinga lang ako para may energy tayo bukas.
and start na ating cruise. But maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa pag-explore ng Shanghai, China ngayong 2026. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Ting ting.